Magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So, ang pag-uusapan po natin ngayon, itong vendors party list kung saan ang kanilang pert nominee ay si Deo Balbuena or mas kilala sa pangalang Diwata Pares. So, syempre, kapag sinabi natin party list, ang nire-represent po niyan yung mga marginalized sector natin. So, ano ba yung marginalized sector na nire-representa ng vendors party list? Siyempre, yung mga maliliit na manininda. Siyempre, si Deo Balbuena nga po yung pinaka mukha po ng vendors party list. So, dito kasi, nabuking po kasi ng ni Ted Filon na yung mga first nominee hanggang third nominee mayroong connection po pagdating sa malaking proyekto ng DPWH. So, dahil doon, mas nakikita na po natin na ang party list ngayon ginagamit na po ng mga mapansamantala dahil hindi naman talaga totoong alam niyo hindi naman totoong nirepresenta nila yung dapat irepresenta. So, mas nagtatago sila, parang ganun, di ba? Parang nagtatago sila doon sa party list. Kung titingnan nyo nga maigi, di ba? Dati merong party list na ang pangalan ay para sa mga security guard. Pero ang first nominee nila, yung anak ni Arroyo. Isa pa rito, yung isang sample pa niyan, si Speaker Romualdez. Yung asawa niya ay isang party list representative din sa pangalang Tingog Party List. So, makikita nyo na maraming politiko ang ginagamit na yung party list parang extension ng kanilang ng kanilang kapangyarihan na parang ayaw nila na mawawala sila sa kapangyarihan dahil kumbaga meron sila nagiging fallback kung sakasakaling hindi sila magtagumpay doon sa isang particular na posisyon na gusto nilang takbuhan, at least meron silang mapupuntahang party list. So ganyan na po pinaiikot ang ating gobyerno. So parang dito harap-harapan tayong niloloko ng party list na ginawa mismo ng mga mambabatas natin. So ito ngayon yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman po pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Sa gitna ng paghahain ng kandidatura, nadiskubre ng Radyo 5 ang pag-aari ng isang party list nominee sa isang kumpanyang may kontrata sa Department of Public Works and Highways. Pero nang usisain na ang nasabing nominee tungkol dito, wala raw siyang maalala. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Ito yung nakakatawa rito pag napanood nyo yung interview na to. Paano mo makakalimutan yung mga maliliit na detalye pero ang amount ng mga kontratang pinapasok mo halos 200 million pesos. Considering na ikaw yung pinaka may-ari or sabihin natin presidente ng kumpanya, hindi mo maalala kung magkano yung mga pinipirma mong kontrata sa gobyerno. At hindi niya rin maalala kung anong klaseng proyekto yung mga pinapasok nila. So dito pala, makikita na natin dito na kung sa simpleng interview pa lang, hindi na siya nagsasabi ng totoo. What more kung yan nakaupo na po sa pwesto. So may malaki na yung posibilidad na hindi na rin magsabi to ng katotohanan. Kasi nga sa simpleng interview pa lang or dito pa lang sinasabi natin nanliligaw pa lang para makuha yung boto natin, hindi na nagsasabi ng totoo. So, paano pa kung nakaupo na sila? So, paano natin sila mas paniniwalaan? So, tuloy po natin to. Boses para sa maliliit na negosyante. Ito ang handog ng vendors party list sa kanilang paghahain ng Certificate of Nomination and Acceptance sa Manila Hotel Tent City nitong Miyerkules. Ang sikat na pares vendor na si Deo Balbuena o mas kilala sa bansag na Diwata ang naghain ng kona ng grupo. Si Balbuena rin ang kanilang fourth nominee. Malalaki po ito. Kasi pero boses... Isipin nyo vendors party list. So,
pag sinabi natin vendors, ang nasa isip natin, ito yung mga maliliit na manininda na nagtitinda sa sidewalk, di ba? Pero yung kanilang first hanggang third nominee, nangungontrata po sa gobyerno under DPWH. So, ibig sabihin, kapag kumukontrata sa gobyerno, particular dito sa DPWH, hindi po barya-barya to. Million po ang usapan dito. Kaya nga dito nagtataka si Sir Ted Pailon, bakit hindi maalala nito ni Madam na siya yung first nominee po ng vendors party list. Hindi niya matandaan kung anong klaseng kontrata yung pinasok nila, kung magkano yung kontratang pinasok, kumbaga magkano yung presyo ng kontratang pinapasok ng kanilang kumpanya. At the same time, vendors yung kanilang nirepresenta, pero yung kanyang negosyo ay malaking kumpanya. Diba? Parang doon pa lang medyo makikita nyo na yung pagkakaroon ng conflict dahil nga vendors ang pinag-uusapan, pero ang mga mamamahala ay may mga malaking kumpanyang nangungontrata sa gobyerno. At isa pa nakakatawa rito, nilagay nila si Deo Balbuena o si Diwata Pares bilang fourth nominee. Alam nyo po ba sa party list, hanggang 3 upuan lang po ang pwedeng ibigay sa kanila. Regardless kung makakuha ka pa dyan ng sabihin natin 10 million votes. 3 upuan lang po ang makukuha nila. So ibig sabihin dito pa lang, medyo may pandoloko ng mangyayari o meron ng panggugulang ang mangyayari rito. O hindi natin alam kung na-discuss ito kay Diwata or baka talaga itinago sa kanya. Kasi nilagay siya as fourth nominee. So, considering, halimbawa, for the sake of arguments lang na makakuha ng malaking boto itong vendors party list, hindi pa rin po makakaupo si Diwata unless may mamatay or may magkasakit dyan na hindi na makakapag-perform ng kanyang trabaho. Doon pa lang po yung time na mauupo itong si Deo Balbuena bilang representative. Pero alam naman natin na mukhang malabo namang makakuha ng ganong kalaking boto yung vendors party list kasi hindi naman ganong kalaki yung sektor na kanilang nire-representa. Hindi kagaya nung ACT-CIS na mga tulfo na established naman na talagang medyo malaki yung kanilang nasasakupan. Siyempre kasi public service yung kanilang ginagawa. So, medyo matagal na rin naman sila ron. Pero 3 lang po yung upuan na nakuha nila at malaki yung nakuha nilang boto. Nasa lang yata, 2 million yata yung nakuha nilang boto last election. So, kung i-compare mo yung dalawa, itong vendors party list tsaka sa ACT-CIS, medyo mukhang malabong makakuha ng ganung kalaking boto itong vendors party list. So, ibig sabihin, malabo ring makaupo si Diwata Pares para maging kongresista. Ngayon, halimbawa na lang na makaupo nga si Diwata. Hindi naman sa minamaliit natin itong si Diwata. Alam naman natin na kulang sa aral o sabihin natin hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Diwata Pares. So, paano niya maiintindihan agad-agad kung paano gumawa ng batas or paano magtrabaho bilang isang kongresista. So, yun lang naman yung pinakapunto. Hindi naman natin hinuhusgahan kung ano yung kakayanan niya. Pero syempre, andun pa rin yung kailangan kahit paano meron tayong konting basic knowledge or basic na kaalaman pagdating sa sektor po ng paggawa po ng batas. So, siguro, although meron siguro siyang ideya kung paano dahil mukha namang matalino si Diwata, pero syempre iba pa rin kasi pagdating na diyan sa Congress. Kaya medyo doon pa lang medyo may problema na kaagad po tayo doon. Ngayon, balik po tayo dito sa first nominee. Dito kasi nabuo rito ni Ted Pailon. Kaya nga magaling yung mga naging banat dito ni Ted Pailon. Mabuti pa to kaysa doon sa Quad Committee na hindi marunong manghuli kung nagsasabi ng totoo o hindi.
Si Ted Filon napaamo niya at nahuli niya mismo sa bibig mismo nitong first nominee yung mga itinatago niyang mga hindi sinasabi tungkol sa ano man yung meron sila kasi siyempre once na tumakbo ka sa public office, nagiging public person ka na. So, kailangan alam ng taong bayan, especially nung mga i-represent nyo dahil nga vendors kayo. So, dapat alam din nila kung ano yung personality mo, kung ano yung meron ka sa buhay para makakonect ka sa mga magiging constituent mo, di ba? So, ito, tuloy po natin para mas makuha pa natin kung paano nadali nito ni Ted Filon. Nga ba ng maliliit na negosyanteng maituturing kung ang isa sa magiging kinatawan ng party list, kontratista ng malalaking government projects? Sumalang sa panayam sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa Radyo 5 ang first nominee ng vendors party list na si Malu Lipana. Ang pakilala niya, nagne-negosyo siya ng mga damit hanggang sa natanong si Lipana tungkol sa pagiging general manager at presidente ng Olympus Mining Builders Group Philippines Corporation. Bagay na hindi naman niya itinanggi. Pero nang usasain siya sa kontrata ng kumpanya sa Department of Public Works and Highways o DPWH, wala raw siyang maalala. Bakit lang po bilang general manager po at company president na hindi po man lang nito maalala? Opo. Opo. Hindi ko po talaga maalala sa yung hindi ko lang. So, doon pala makikita mo niya yung, yung body language niya na alam niya nadulas na siya doon sa naging sagot niya. At the same time, hindi niya alam kung aanin siya o hindi. So, dahil nga magaling yung mga naging tanong dito ni Ted Filon, nagdadalawang isip siya kung sasagutin ba niya ng diretso yung tanong kasi huli mo na kagad Siyempre, pag sinabi mong vendors, yung, kumbaga sa salitang kalye, di ba? Barya-barya lang yung mga kinikita. Pero siyempre, dito, napag-alaman na isa pala siyang kontratista ng DPWH. So, milyon ang ang kitaan dito, milyon. So, paano mo i-categorize? So, paano mo sasabihin isang ang vendor? Siguro, sa kanya, pagkakaintindi niya, once na ikaw nagninegosyo, vendor ka. Kung titignan mo kasi literal na vendor, which is pasok ka doon dahil ang vendor nagtitinda. So ikaw, nagtitinda ka rin ng mga construction materials. Yung kasi unang sinasabi niya, nagtitinda siya ng kung ano-ano. Ultimong pakong bakyaraw na nagbebenta rin daw siya. So kaya tinuturing niya sarili niya as vendor. Pero syempre, yung qualification kasi, kasi ginagawang masyadong literal. Ganyan naman po sa batas natin 'Di ba? Masyadong ginagawang literal yung mga bagay-bagay. So siguro sa palagay niya dahil nga dati siya nagtitinda siya, is pasok siya sa pagiging vendor. Kaya niya naisipang itayo yung party list na vendors party list. Opo. Kung magtatanong po sa pagsasaliksik ng programa, may dalawang kontrata ang kumpanya ni Lipana na aabot sa halos 200 million pesos ang kabuang halaga. Dahil dito, natanong siya kung hindi raw ba ito conflict of interest sa kanyang pagtakbo bilang party list representative. Tulad po sa akin, pag ako po nakaupo po dito sa hinahangad na sa vendors party list po binibigyan ko po ng assurance at sinisiguro ko naman po na ako po mag-out na rin po talaga sa pangungontrata po na sinasabi ko. Nang tanungin kung sino ang gumastos para sa kanilang COMELEC accreditation. Yung iba po doon, kasi wala pa masyado kami talaga sa totoo lang, wala pa. Sa accreditation po, wala naman po masyado. Yung gumasto po doon, ako naman po. Parang 800,000 po at parang mga naman na po ata. Hindi ko po masigurado, pero more or less gano'n po. Kasi, Ma'am Marilu, sa kabila ng may... Alam nyo ba, pa nagpa-accreditate kayo ng party list sa COMELEC, ang alam ko wala naman dapat bayaran. Pero dito, nadulas si Madam na naglabas siya ng 800,000 para sa accreditation ng party list nila. So, natanong din dito ni Sir Ted Filon kung may mga resibo daw ba na may ibibigay sila
tungkol dun sa accreditation ng party list. Wala po siyang maibigay kasi nga wala naman dapat bayaran pagdating sa accreditation ng party list. So, ibig sabihin, pinalakad po or meron silang binayaran sa COMELEC para ma-accredited yung kanilang party list. So, malinaw na makikita natin dito na sinasamantala talaga ang party list system po ng Pilipinas. Pero bakit hindi pa rin ito kayang buwagin ng ating gobyerno o ng ating pamahalaan? So, paano mo nga naman kasi bubuwagin yung party list system kung ang gumawa mismo niyan ay mga mambabatas? Mga mambabatas na merong interes na if ever na tumamlay o hindi na sila makabalik sa pagiging kongresista para sa isang distrito, pwede silang bumalik pagdating sa party list group. So, yan po yung ginagawa. Yan po yung pinakamasakit na katotohanan na nangyayari sa Pilipinas ngayon. Na ang mga mambabatas, pag gumawa ng batas, is inuuna nila yung kanilang kapakinabangan kesa yung magiging pakinabang ng taong bayan. Kaya nga, di ba, nabanggit ko kanina, may mga party list na ang kumakatawan ay kamag-anak, kapatid, asawa, anak ng mga politiko. So, magbabanggit tayo ng ilang mga alam natin, pero wala naman tayong against sa kanila. Ito parang ano lang, kumbaga napag-isip-isip lang natin tulad nung kanina lang na nakasabay ko sa kalsada, Agimat party list. So, alam naman natin kung sino yung si Agimat. Yan po ay galing sa mga Revilla clan. So, ang namumuno nun, kung di ako nagkakamali, anak ni Senator Bong Revilla. So, kung isipin mo, ano ba yung nire-represent ng Agimat party list? Hindi ko sure kung nakaupo sa kongreso to, kung nakakuha sila ng upuan, pero meron kasi silang ambulansya kanina na nakasabay ko na ang pangalan is Agimat party list. Napag-isip-isip ko lang, natatanong ko lang sa sarili ko, ano kaya nire-representa ng party list na ito? Di ba? Tapos ang kanilang nominee ay anak ni Senator Bong Revilla. So, wala naman tayong kini-question, pero hindi naman natin kini-question ng may halong pagdududa. Ang sa akin lang naman parang ano ba yung tema ng kanilang party list? So, isa pang maganda example dito ay yung asawa po ni Speaker Romualdez, yung Tingog party list. So, coming from the word ng Tingog, so hindi natin alam kasi from Visayas po yan, parang ano kaya yung nire-represent din nung party list na yun? So, sabi nila, ang party list para daw sa mga marginalized sector na hindi masyado nabibigyan ng pansin ng ating gobyerno. Pero kung iisipin mo, yung mga marginalized sector na nire-represent ng mga party list na yan, pwede namang i-accommodate ng mga ahensya ng gobyerno natin. So, kung parang ibabalik natin doon sa budget hearing ng OVP, diba, kinaltasan si VP Sara ng budget niya. Ang rason ng mga mambabatas, redundant na raw yung mga programang ibibigay ng OVP. So, instead na ibigay sa kanya yung budget, kumbaga makipagtulungan na lang daw yung Office of the Vice President sa mga ahensya ng gobyerno na nag-o-offer ng ganung services tulad ng DSWD, ng DTI, mga ganon, ng DOH, ng PhilHealth. So, kung iisipin, halimbawa lang natin dito sa vendors party list. So, ang nire-representa nila yung mga maliliit na maninda. So, pwede naman niyang pumasok sa ahensya ng DTI, diba, ng DOLE, ng ano pa ba, ng Department of Agriculture. Siyempre, ang tinitindan ng karamihan dyan ng mga vendors, siyempre sari-sari. So, pwede silang
i-accommodate yon ng mga ahensya ng gobyerno. Pero dahil nga ginawa yung batas niyan, dahil yung batas na yan, dahil hindi raw kayang i-accommodate ng gobyerno, so itinayo yung party list na ngayon sinasamantala po ng mga malalaking negosyante, ng mga politikong gusto may fallback kung sakasakaling hindi na sila manalo sa kanilang mga distrito or madagdagan yung kanilang mga kapangyarihan. So, kaya nga po, kung hanggat hindi pa po na-abolish yung itong party list na to, sana bumoto tayo ng bago. Kung gusto natin ng pagbabago, bumoto ng bago. So maraming salamat po sa panood. Ingat po kayo lagi. God bless.